Samantala muli giniit ni suspended Congressman Arnolfo Teves Jr. na wala siya kinalaman sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Pinalagan din ni Teves ang plano ng Department of Justice na ideklara siyang terorista. At kaunay po niyan, makakausap natin ngayong umaga ang abogado ni Congressman Teves, Attorney Ferdinand Topacio. Attorney, good morning. Yes, good morning Boss Ivan. Mabuhay ka at lahat ng ugat sa iyong katawan. Okay naman, buhay naman. Attorney, hindi pinayagan si Congressman Teves na dumalo online sa Senate hearing kaugnay sa kasong pagpatay kay Governor Degamo. Anong next step ninyo? Actually po, hindi po masyadong accurate, with all due respect, yung statement na hindi pinayagan. Hindi po kami nagpipresenta na sumali dun sa Senate hearing na yon. Sila po ang nag-anyaya. Sabi nila, umattend ka. At nung sinabi namin na paano a-attend, wala nga rito. Sabi nila, kahit via Zoom. Pagkatapos, nung okay na pinapunlakan na namin yung kanyang paayaya, biglang binawi. O, parang yun inimbita ka sa birthday. Uy, punta ka pare sa birthday ko, ha? O sige, pupunta ako. Wag na pala. Hindi ka imbitado. Okay, so Attorney, linawin lang natin. Yung proposal for virtual attendance hindi galing sa inyo, kundi galing sa kanila, na binawi nila. Opo. In fact, mapapatunayan ko, nagpadala na sila ng link sa amin. Ibig sabihin, payag na sila. Pagkatapos, nung nagreklamo si Mrs. Degamo, binawi nila. Ngayon na ako nakakita ng party na yung nagbibigta kung sinong iimbitahin, kung sinong hindi, yung kapwa isipin, hindi yung nag-aanyaya. So kung mag-aanyaya pa sila, yung sinasabing mga susunod, hindi sila na lang. Kung ganyan ang usapan, di ba? O sa pagbawi po nitong imbitasyon kanyo nila na mag-attend kayo virtually, ano hong susunod din yung hakbang niyan? Wala po. Anong gagawin namin kung ayaw nila na marinig ang katotohanan? Baka natatakot si Mrs. Degamo na may marinig siya ron sa Senado na hindi niya kayang sagutin. Wala po tayong magagawa. Pero ang alam ko sa pagdinig, both sides, ano? Kasi ang pagdinig ng tao, kaliwat kanan, dalawang tenga. Kung isang tenga lang, ping yun. Hindi pagdinig yun. Hard of hearing yun. Ito naman, yung lumabas kahapon na balak daw ideklarang terorista si Congressman Teves para mapilitan siyang mapauwi. Anong reaksyon niyo dito? Alam nyo, minsan natutuwa na lang kami sa mga pinaggagawa ng pamahalaan, ano? Kasi yan pong Anti-Terrorism Act, kung babasahin nyo mabuti, alam nyo, nga, yung mga taong pumapatay, o pumatay, may armas, may explosives, pwedeng ideklara naman talagang terorista. Ngunit, kung yung pakay noon ay para magkaroon ng general panic, ma-destabilize ang government, para maitaob ang gobyerno, mag-take over. Yun po ang definition ng terorismo. Kung lahat ng taong pinagbibintangang puwapatay, hindi po nga, wala pa kang kaso dito Anong kaso nito? Wala naman. Lahat na lang ng tao, lahat na lang ng napapatay, terorista, di ba? Ang maraming terorista. We cannot weaponize the law in such a way na yung hindi saklaw sa batas ay ipapasok mo sa batas para lang masunod yung gusto mo. Para daw ma-resolve yung impasse. Sila naman ang may kagagawa ng impasse na yan. Hindi ho ba dangerous precedent din ito for future cases na pag may gusto silang mapauwi o maaresto, ibabrande lang terorista? Yun nga po ang aming kinakatakot. They are weaponizing the law. Hindi lahat ng tao na pinagbibintangan, ito nga, sabi ko nga, ibintang wala pa ay pwede mong i-declare na terorista. Otherwise, maaabuso yung batas. We will prove the critics of that law are correct. Ako suportado kayong batas niyan. Pero huwag naman sanang gamitin sa ganyang paraan. Nakakatawa na yung abuso na po yan Attorney, ilang beses po nabanggit ng ilang senador kahapon at siguro sa isip na rin ng ating mga manonood, ng ating mga taong bayan, bakit ayaw tanggapin ni Congressman Teves yung alok na seguridad? Halimbawa ni Pangulong Bongbong Marcos, kahapon may sinabi din si Senador Bato, siya mismo magbabodyguard. May assurance din from SILG na hindi raw siya arestuin ng mga pulis. Bakit ho, anong pumipigil kay kay Congressman Teves na tanggapin itong mga alok na ito? Well, Boss Ivan, baka unang-una, with respect to the President, kaya nga po nag-reach out si Congressman Teves kay Presidente.
maybe he does not know what we know. Kasi po, kung nagugulitan nyo, December 28, 2022 po, pinablicize na po namin through a vlog ni Congressman Tevez, may banta sa kanyang buhay, ire-rate yung kanyang mga ari-aria, tatam na ng ebidensya, at lately nalaman namin na kung siya pala ay naroroon, nasumpungan siya ron sa mga properties niya, palalabasin na nanlaban siya at papatayin siya. Inulit po namin ito noong January 11, 2023, pero wala naman pong ginawa ang pamahalaan. Baka po, hindi tamang impormasyon ang nakakarating kay Pangulo. Kasi yung impormasyon po namin, reliable po nangyari yung sinasabi namin. Bago ang mag-assure us, okay naman po yung kay Presidente. But of course, we cannot expect the President to micromanage the security of one person. I-delegate yan sa SILG. The same SILG na nagtotolerate na pagtatanim ng ebidensya, na nagtuturo na siya involved sa murder, na kinuha yung pera na hindi naman na tinotolerate pulis niya kumuha yung pera na hindi naman na kasama sa search warrant, which is robbery, ang nagtotolerate ng torture dun sa mga witnesses against Tevez. Yun ba ang mag-a-assure ng safety ni Congressman Tevez? Mahirap na po yun na, sir. Kayo man sa lugar ni Congressman Tevez, maghahalangan po talaga kayo. Last point, Attorney, may impormasyon daw si Senador Villanueva na nasa Seoul, South Korea si Congressman Tevez. Do you confirm this? Ang maganda siguro, puntahan niya roon at arestuhin na niya, no? Tapos nandoon talaga. Kasi kumakain lang daw sa buffet. Ha? Attorney Ferdinand Topacio, maraming salamat po sa pagpapaunlak. Thank you very much, Boss Ivan. Mabuhay ka. God bless. Nakausap po natin, Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Congressman Arnolfo Tevez Jr. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.